Hi, hello. At ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay siguro naman maraming magtataka sa inyo kung magkano ang upa ng bahay dito sa Czech Republic kung halimbawa pupunta kayo rito. Napakamahal ng upa ng bahay dito. Hindi lang upa ang babayaran ninyo. Ano pa, yung electric, tubig, at ano pa, may tax pa rin yung bahay na uupahan ninyo. Bago nyo rentahan yung bahay, may tax na ipapataw sa inyo. Kaya mahal. Kung ang sinasahod nyo lang rito is mga 30,000, kulang yung 30,000 na Czech crowns yun. Kung at palitan ngayon mga 30,000, malaki yun sa piso. Umaabot ng 80,000 ang palitan ngayon sa 30,000 Czech crowns. Mahal yun. Di kung magre-renta kayo rito, mga ganyang halaga, lahat-lahat nandun na sa 30,000 Czech crowns. Aabot na ng 100,000 ang ibabayad nyo kada buwan. Pero depende sa apartment na uupahan ninyo. So, inside city ba or outside city? Kasi medyo sa baryo-baryo nila or village na tinatawag, medyo mura. At kung ikukumpara natin sa city talaga, kumbaga doon sa mismong capital city nila sa Praha, napakamahal doon na rentahan ng bahay. Kasi inside city na yun, maraming foreigners doon na nangungupahan sa city. Tapos ang maupahan pa, halimbawa, example natin, studio 1 bedroom, 18,000 to 26,000. 1 bedroom lang yun, ha? Baka lang yun, 1 bedroom, baka mas maliit pa dito sa kwarto ko. May doon, ang calculation yun sa conversion sa mga 43,000 or halimbawa 18,000 to 26,000, mga 62,000. Hindi pa kasali doon yung kuryente at tubig. Plus pa yun na ibabayad nyo sa owner ng apartment or di kaya sa agency. Tapos studio bedroom lang yun, lang yun. 1 bed, ayun lang. CR. Maliit na kama lang yon, hindi ganitong kalaki ang kama, mga kalahati nito. Ayun. Kapag ang tinatawag naman natin na 1 bedroom, katulad ng ganito sa akin, mas malaki pa to. Kung minsan, medyo mas maliit pa dito. Na apartment. Ang ibig sabihin ng studio at apartment magkaiba. Kasi yung studio maliit lang yun. Yung kama nila, bali isang bedroom, isang tao lang makahiga. Itong 1 bedroom, ganito, 2 tao ang makahiga. 19,000 to 26,000. Ganun nga, 45,000 to 62,000 ang palitan na sa peso natin. Depende kung saan lugar na naman ang lokasyon ng ganyan. Muna tayo sa city muna tayo. 2 bedroom apartment, 27,000 to 38,000. Bali, yon, 63,000 to 88,000. Wala pa yun sa kuryente at tubig. Mas malaking 3 bedroom at higit pa, mas mataas, depende sa lokasyon pa. Kung sa mismo sa Praha talaga, mabubutas ang bulsa nyo at mauubos ang sahod ninyo kasi aabot na ng mahigit 100,000 yun sa peso. Kung milyonaryo naman kayo pupunta rito, okay lang, bali coins, parang coins lang sa inyo yun. Kung yung mga pupunta rito, ito yung mga budget, tapos ang trabaho nyo is lang, mga
yung budget lang ang pera ninyo. Hindi nyo yan kaya. Kaya doon na lang kayo sa studio. Kung balak nyo mag-stay dito ng lang 1 week or 2 weeks. Pwede na yan yung studio. May matirhan lang kayo. Mga 3 months lang, pwede na yan. Kung mag-hotel kayo naman, napakamahal. Mas maganda yung mas maganda, piliin nyo kung ano yung maganda, yung apartment or yung mag-hotel na lang kayo. Talagang mahal ang hotel. Hindi pa doon, malit na kwarto yung hotel na yun. Karamihan sa Praha malilit ang hotel doon. Kasi city yung maraming nag-hotel doon at doon yung mga hotel doon parating punong-puno. O di kaya kung mayaman naman kayo, o di doon kayo sa mamahaling mga hotel. Ayun lang. Ipapakita ko sa inyo. Wait lang. Para malaman nyo. Tara. Ayan, sa mga ganitong apartment, yung bali, for example, yung isang apartment na ganyan, walang kagamit-gamit. Yung sa pangalawa sa una, walang kagamit-gamit. Napakamahal niyan. Malayo pa sa city ha. Ayan, ilagay natin yung mapa. Ayan, dyan. Napakalayo pa. Pa kayo niyan, magko-commute, bus, tram, or train. Or kung may sasakyan kayo, yan ang pwede niyong gamitin. Kapag napakamahal dito ng mga rentahan. Ganyan ang mga presyo ha. Ayan, papakita ko sa inyo. Ganito naman ang ayan. For example, ito. 19,600. Ayan, walang kalaman-laman yan ha. Bibili pa kayo ng kama. Ayan, may refrigerator na. Kaso nga lang, wala kayong sofa, walang TV. Ayan. Wala lahat. Ang refrigerator lang. Hindi naman kung isang taon lang naman kayo maninirahan dyan, for example, ay di ang piliin nyo na lang yung medyo kumpleto na sa gamit. Alangan na bibili pa kayo. After 1 year, saan nyo bibintan yun? Ito, 22,500. Kumpleto na sa gamit, ha? It means na 22,500 na yan. Ayan, tingnan niyo muna. Ipapakita ko yung picture. Ayan, kaso nga lang walang TV. May sopa na. Walang TV. Bumili lang kayo kahit na maliit lang. Oo. Kahit na ikumbis sa kayo sa pagkukomputer, ayan, may kama na. Maganda ang CR. May kama na yan. Ganyan. Sa mismong malapit sa city yan. May balcony. Karamihan dito, kapag may balcony yung apartment, medyo mahal. Pinag-aagawan kasi yun ang gusto ng mga tao na mangungupahan. Yan sa 22,500 na yan. May plus-plus pa yan na ha. Hindi automatic na 22,000 babayaran ninyo. Sa 22,000 na yan, may i-add pa sila ng utilities na, for example, 5,000 or 5,400. Yan, utilities kung naninirahan kayo sa babayaran ninyo it means utilities, yung babayaran ninyo yung maglilinis ng elevator ninyo. Ayun. Tapos, electricity ng elevator, babayaran nyo pa yun. Utilities lang yun, i-plus nila sa 22,500, 26,000 something na. Tapos, tubig pa doon, plus pa yun. Plus 2 months deposit, plus tax, plus marami i-plus sa inyo. Oo. Maraming plus pa. Plus electricity pa. Plus tax. Plus yung yung agent na nag-tour sa inyo, babayaran nyo pa yon. Kalahati yata magbabayad pa kayo doon. Halimbawa 22,500.
Ang babayaran ninyo dyan sa kanya is, hindi ko alam, parang kalahati, 10,500 ang babayaran ninyo. Sa kanya, ibibigay niyo sa kanya. Hindi ko alam, depende sa mga agent kung magkano ang hihingin nila sa inyo. Ayun. Yan na, kompleto na sa gamit yan. Ayan, ayan lang dyan. Ayan, may isa pa. May isa pa tayong nakita. Ayan, medyo may TV na. Kompleto lahat. Ayan, maganda yan. Maganda yan. Isang sofa room, may 2 bedroom, isang kitchen. Maganda rin, may balcony. At mismong sa city. Malapit sa city yan. Hindi mismong city. Magkukommute pa kayo. Ayun, oh, maganda, oh. Ayan. Kompleto na yan. Diyan. Hindi na kayo bibili kung ano-ano pa. Ano lang, bagahe lang ang dalhin ninyo. Ayun, sa baba, may may shopping mall na. May groceryhan na. Nandyan na lahat. Pero kung gusto nyo pang pumunta sa iba, mag-tram na lang kayo or mag-taxi. Ayan, 24,200 plus. Sa kanila rito, may plus-plus yung sinasabi ko kanina na maraming plus yan. Utilities, energy, tubig, tax, plus ano pa yung agent babayaran ninyo. Ayan, depende pa sa amo kung namimili rin yung may-ari ng bahay kung sino pa titirhin niya. I-interviewin kayo. Kung halimbawa sabi niya anong trabaho mo, tapos magkano sahod mo. Pag nalaman niya ang mga 30,000 lang, ayun, parang nag-aalangan na or 50,000 lang sahurin mo o 40,000. Tapos sabihin pa niya, anong trabaho ng asawa mo? Kung wife lang, walang trabaho. Ayan, hindi lang yan ha. Sa isang bahay, 3 katao lang ang pwedeng tumira. Yun ang rules dito sa mga nagpapaupa ng bahay. Mag-asawa, tapos isang anak. Pero kung halimbawa 4 ang anak ninyo, yung 3 pa, may plus pa yun na babayaran. Another utilities yun. For example, 4,000 plus ulit yun. Hindi basta-basta. Tapos plus tubig pa. Plus energy pa yun. Ayun, mautak yung iba na na mga nagmamay-ari ng bahay dito. Ayan, kaya intindihin ninyo, hindi porkit yung nakasulat diyan, 24,200, yun na yun. Nung unang Ayan, sa mga housing, yung mga nirerentang bahay, may mga regulation pala na na hindi ko pa nasasabi sa inyo ngayon. For example, kung magrerenta kayo, hindi porkit nirintahan nyo yung bahay sa unlimited ang titira. Kung minsan, nililimit nila ang titira sa bahay nila. Halimbawa, mag-asawa kayo, kung iisang anak ninyo, okay lang, di tatlong pwedeng tumira lang doon. Kasi yung owner, pinipili niya na halos tatlong katao lang ang pwedeng tumira, mag-asawa, tsaka isang anak. Or, pwede naman madagdagan kung halimbawa 4 ang anak ninyo pa, ay yung 3 anak ninyo magbabayad pa yon ng yung utility. For example, plus 3 person na mga utilities katulad ng energy or tubig. Kasama na doon katapos yung yung tagalinis sa bahay. Kasi may dito, kapag tumira kayo sa apartment or building, automatic yun. May utilities na babayaran kayo, yung tagalinis ng elevator. O tsaka yung elevator, babayaran niyo rin yung ilaw din dyan. Hindi pa kasali yun sa sa bayad sa bahay. Ipwera pa yun. Ipla-plus pa nila yung sa monthly ninyo. Tapos, halimbawa kukuha sila ng 2 months deposit, 1 month deposit, plus utilities na mga yung utilities, it means yung tagalinis, tapos plus kuryente, plus tubig pa. Maraming plus
ano pa, maraming, di ba sabi ko yung maraming plus, plus tax, may plus pa, babayaran nyo pa ninyo yung agent na nag-tour sa inyo doon sa bahay na yon. Kaya maraming plus dito. Kung minsan, porkit may pera kayo at pwede na nyo nang rentahan. Depende sa ano nagmamayari ng bahay. Kinikilatis din niya yung ano yung titira. Hindi basta sila nagpapatira na ano kailangan tanungin nila titingnan nila kayo personally at tatanungin kung anong trabaho ninyo, anong trabaho ng asawa mo, parang ano ba, interview. At kung sabihin niyo factory worker lang kayo, tapos halimbawa yung asawa niyo housewife lang, sabi nila, paano mo babayaran yung apartment na factory worker ka lang or office worker ka lang, sabi ganon. Sa mga office worker, mababa rin ang pasahod. Kung halimbawa yung mga factory worker kumikita lang ng 30,000, sabi nila mag-aalangan yung may-ari ng bahay kasi ito na nga 24,000 ang renta ng bahay, katapos may plus pa, pagkatapos may 30,000 lang babay ay sasahurin mo. Kung minsan depende sa factory, kung hindi automatic 30,000 na pagkasunduan ninyo, kung minsan mataas, mababa yung sahod, minsan up and down, depende sa ipinasok mo. Ayan, kaya kung minsan hindi mo talaga mababayaran to, itong ganito kamahal na apartment. Kaya yan, tingnan pa natin yung kaya yung ibang mga taga-check ayaw nilang tumira sa mismong city, doon sa Prahat, kasi alam nilang napakamahal. Mga foreigners lang ang nandoon. So, yung mga taga-check, ang pinipili nilang lokasyon na tinitirahan, yung sa outside city, kasi mura. No choice sila, halimbawa may pamilya sila may trabaho sila sa Praha, no choice sila kung minsan nagre-resign sila at naghahanap sila ng mapapasukan sa outside city at doon na lang sila titira kasi mahal malaki nga ang pasahod sa kanila, 30,000, 40,000, ayun. Tapos ang apartment naman doon halos mabutas ang bulsa mo. Kaya gugustuhin na lang nila manirahan sa outside city. Yung lang may mga mura. Tignan natin kung may mura. Tara. Ito yung hindi na sa mismong capital ng Czech Republic. Outside city nila. For example, sa maliit na town ng Praha Czech Republic. O yan. Tingnan ninyo ang renta dyan. For example, monthly 5,000. Nag-error yung computer. Ano ba yung magkano yan? Napakaraming zero. Ayan, 5,000. Ganon din. 1 bedroom lang yan, ha? Tapos, marami pang plus yan. Katulad ng sinabi ko sa inyo, maraming plus din yan. Parehas din yung plus utilities, plus tax, plus water, plus electricity, plus yung babayaran mo pa yung yung nag-tour sa'yo, yung agent. Ayan. 2 months deposit, 1 month down payment. Ganyan yan. Maraming plus pa. Maiirita ka talaga sa mga plus nila eh. Pag nakita mo yung plus na yan, humanap ka na lang ng iba. Ay, 5,000 na yan, napakaliit 18 meters lang na na bahay. Yan isang kwarto, isang kusina lang yan. Napakaliit. Mas malaki pa yata yung kwarto ko rito. Ayan, diyan sa malit na town ng Czech Republic yan. Malayo sa Praha yan. Malayo dun sa mismong capital yan.
Ayan, ganyan lang yan. Maliit na kama. Ay, dalawang katao ang makakahiga dun sa kama. Katapos ganyan ang kusina. Napakaliit pa ng refrigerator. Oh, grabe. Ayan, ganyan lang yung halagang 5,000. Pwede na. Kung halimbawa walang-wala talaga kayo, manirahan na lang kayo rito sa mga ganito. Ayun, at least disente pa. Hindi pang squatter. Ayan. Ayan, balik tayo sa ibang lugar naman. Ayan na, kumpleto na yun sa ano ha, sa kama, ano. Yung iba, walang kagamit-gamit. Tingnan natin yung walang mga gamit. Hanap pa tayo. Malayo yan ha, sa ano, sa Liberates na yan, outside Simili. Ayan, malapit sa borders ng ano, Germany. 7,500 monthly. Ayan, it means, ayan lang makikita ninyo. Kung anong nasa litrato, yan ang makikita ninyo sa personal din. Walang kama. Ayun, washing machine lang mayroon dyan. Ayan, bumili kayo ng sarili niyong kama, refrigerator. Ayun, may lutuan na. Kaso nga lang, yung mga plato, wala. Ayan, tignan pa natin sa iba. Hanap pa tayo. Yung ay yung pinapakita ko nung una, ano lang yan, isang kwarto. Tingin tayo doon sa ano. Ayan, dyan pa. Sa iba pa. Ayan. Ayan, kung gusto niyo yung manirahan din sa mismong mga outside city, medyo bundukin style, parang Baguio style, 8,500. Kaso nga lang, ang ano dyan, sa mga mahilig sa nature, ayan, dyan kayo. Kaso nga lang, kung hindi buong bahay yan ha, sa baba, siguro may nagre-renta, doon lang kayo sa rooftop. Yun ang nakasulat doon sa rooftop lang yun ah. Yun ang may stairs. Doon sa rooftop, sa baba may nakatira. Pinapaupahan din yan. Ayun, doon sa rooftop maganda kasi may balcony. Ayan, maglakad-lakad kayo tuwing summer. Pag summer yan, dyan sa tuktok, mainit. Malamig din sa ano, sa winter. Malayo yun sa ano, sa city. It means kailangan may sasakyan kayo. Walang mga grocery doon. Dito, itong tinuturo ko, itong bagong to, sa mismong city to. Pagbaba nyo, mayroon lahat. May grocery, may tram na, may bus na. Kaso nga lang, ang problema dito, mahal, kaso nga lang, walang ano, hindi kumpleto sa gamit. Kailan bumili kayo. Bumili kayo ng kama, refrigerator, medyo may oven na, may stove na. Kaso nga lang problema, walang kama. Ayun, medyo sa rooftop kayo. Maganda sa rooftop pag summer. Huwag lang kayo pupunta sa rooftop sa winter kasi malamig. Baka madulas pa kayo, mahulog pa kayo. Ayun, mga ganyang tiles, madulas yun. Ayan. Tatlo ang kwarto, isang kusina. Tatlong kwarto, isang kusina. 24,500. Kaso nga lang, marami ring plus-plus yan, ha? Magiging plus-plus na, i-plus nyo na lang sa iridoro. Para maoblema kayo sa plus-plus na yan. Kung ang kinikita nyo sa Pilipinas is 200,000 peso, ayan, maliit lang dito yan. Hindi nyo kayang bayaran to. Plus yung pagkain nyo pa. O, gasolina pa kung may sakyan kayo. Maraming plus-plus yan. Mamoblema kayo, kailangan ng kinikita nyo sa Pilipinas bago kayo magrenta ng mga ganyan yan. Mga 1,000,000 para hasta mayaman kayo. Ayan, pag mga 200 or 300,000 lang ang kinikita ninyo, naku, mamumulobi kayo. Ang mamahal pa naman na mabilihin dito. Katapos ang dinala nyong anak 5 pa or 4. Nako, Kaya ganyan ang yung mga pinakita ko, dalawang option. Titira kayo sa city nila or maninirahan sa outside city nila. Kasi sa mga bari-baryo, mura ang bahay. Kaso nga lang, sa mismong city, mahal talaga. Kahit na hindi na mismo doon sa capital nila, sa Praha,
Parang kapag gusto yung tumira sa outside city na, small city nila, parang ganon din sa Praha. Nakikopy na rin sila ngayon, mahal na rin. Pero kung talagang ang titira ninyo is doon sa malabundok, walang katrabaho, walang malalayo sa sa mga restaurant o tsaka sa mga grocery, yun ang pinakamura. Kaso nga lang, kailangan nyo ng cars or magbus kayo or di kayo train. Yun nga lang, dagdag pa yun. At saka yung iba walang complete na gamit sa bahay, kailangan bumili kayo or di kaya kung 1 or 2 months lang kayo rito, ang piliin nyo na lang yung yung kumpleto na. Kasi kung bibili pa kayo ng mga sopa, mga kama, refrigerator, nako, kung ualis na kayo, alam na madadali nyo yan. Kung ibibintan nyo naman nyo yun, hindi naman basta-basta may bibili doon dito Alam nyo naman mga taga-check, ayaw nila yung mga second hand na kama, ayaw nila ng second hand na sopa. Kung may bibili man, yung talagang walang-wala rin sa bahay, wala rin gamit, yun ang bibili sa mga second hand na kama na ibinibinta ninyo. Pero babaratin nila. Ayun lang. Sige na. At next time, pag-uusapan pa natin. Kung may dagdag question kayo sa akin, mag-email lang kayo or private chat kayo sa akin. Bye-bye na.